Samantala, suportado raw ng Malacanang ang mga panawagan para magtatag ng National Transport Safety Board. Kasunod ito ng aksidente kahapon sa MRT kung saan dose-dose ng pasahero ang nasugatan. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ang ugat ng disgrasya. Makibalita tayo kay Zosie Alamban. Hanggang ngayon, hindi pa rin naiaalis ang bagon ng MRT na bumangga at sumadsad sa barrier sa EDSA Taft Station sa Pasay City kahapon. Nilagyan na muna ng asul na luna ang paligid nito. Ayon sa pamunuan ng MRT, hindi pa tiyak kung kailan maiaalis ang nadisgrasyang tren. Kakailanganin daw kasi ng heavy equipment para maalis ito sa lugar dahil nasira na ang gulong nito. Hindi naman daw nakakaapekto sa operasyon ng MRT ang naaksidenteng bagon, gayon din sa daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa tagapagsalita ng pamunuan ng MRT na si Attorney Hernando Cabrera, baka hindi na magamit pa ang nadiskaril na bagon. Malaki raw kasi ang naging pinsala nito, lalo na sa ilalim na bahagi. Wala rin naman daw problema kung kailanganin ng scrap ang bagon. Sa ngayon, inimbestigan pa rin kung ano ang punot dulo ng aksidente. Tumanggi na munang magdetalye ngayon ang Department of Transportation and Communications tungkol dito. Pero base sa inisyal na impormasyon, unang tumirik sa pagitan pa lang ng Magallanes at Taft Avenue stations ang nadisgrasyang tren. Para matanggal, ipinatulak ito sa isang tren na papuntang Taft Avenue Station. Pero bago pa man makaparada, kumalas ang tumirik na tren at sumadsad sa steel fence. Hindi rin daw kinaya ng stopper na pigilin ang paparating na tren. Nagkaroon ba ng human error? No? Pangalawa, nagkaroon ba ng mechanical error ng ating coupler? Pangatlo is, ano ba yung naging speed nila? Gaano ba kabilis nung tumatakbo sila habang tinutulak? And then pang-apat, kailangan nating masagot bakit hindi kinaya nung stopper dito sa dulo. Ang sumadsad na bagon, nakalaan para sa mga bata, babae, buntis at may mga kapansanan. Hindi raw agad pinababa ang mga pasahero noong una itong tumirik dahil delikado. Ang procedure kasi kapag nasisiraan ng tren, ang unang-unang dapat gagawin is hanggat kaya pang umandar ng tren, kahit wala na siyang aircon, iaabot doon sa susunod, yung pinakamalapit na stasyon para makababa yung mga tao sa stasyon. Halos 4 na po ang nasugatan sa aksidente, kabilang ang ilang bata at isang sanggol. Nakalabas na ng ospital ang karamihan sa kanila. Tiniyak naman ng pamunuan ng MRT na sasagutin nila ang gastusin ng lahat ng mga biktima. Sa ngayon, ayon sa pamunuan ng MRT, normal daw ang kanilang operasyon. MRT 3 is safe but again, riding is a personal decision, especially kung nakasakay ka doon. I'm sure you're recalling the trauma. It's just expected na you'll have some reservation. Gayunman, asahan na raw ang paghaba pa ng pila. Kaya maaga pa lang kanina, naipon na agad ang mga pasahero sa North Avenue Station. May ilang hindi na nakatiis at sumakay na lang ng bus. Zosie Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.